Nang gabing nakita ko si Sir Carl at ang girlfriend niya magkatabi, parang pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Umalis ako ng mansyon na wallet lang ang dala at cellphone. Na mismong gabing iyon ako umalis at di ko kaya magtagal pa roon. Baka hindi ko mapigilan ang sarili ko. Umuwi muna ako sa bahay ni Auntie Linda para kunin ang mga gamit na naiwan ko roon. Di ko na nakuha ang mga gamit ko sa kwarto ni Sir dahil baka magising sila at mahuli pa ako nag-iempake ng gamit. Ano bang nangyayari, Iha? Gabing na gabi na't ba't ka nag-iempake ng mga gamit mo? Saan ka ba pupunta? Asan ang asawa mo? Sunod-sunod pang talong ni Auntie. Laking gulat na nabuksan niya ako sa tapat ng pintuan nila kanina. Aalis po kami, Auntie. May pupuntahan lang. Kailangan ko na pong ilipat ang mga gamit ko ron dahil yun po ang sabi niya sa akin. Tsaka para makabalik na rin sa Ken dito sa kwarto niya. Ay, sige. Ngayon na ba kayo aalis? Tumango ako bilang sagot. Auntie? Bakit? Manghihiram po sana ako ng pera. Kahit 5,000 lang po. May bibilhin po sana ako regalo para kay Cart. Ayoko naman pong manghingi sa kanya. Wala na. Napakalaking sinungaling ko na talaga. Sige, tamang-tama. Kakasweldo ko lang kanina. Tumayo to para kumuha ng pera sa bag niya. Bumalik to kung saan ako nakaupo habang dala-dala ang hihiramin kong pera. Babayaran ko po ito, Auntie, kapag nagkapera na po ako. Nahihiya lang po talaga ako kay Cart manghingi kasi parigalo ko po sa kanya yon tapos sa kanya pagaling ang pera. Sige, saka mo na ako bayaran kapag may pera ka na. May naitabi pa naman akong pera dito, wag mo nang problemahin. Pagkatapos ko mag-ayos ng gamit, nagmadali na ako nagpaalam kay Auntie. Di na ako nakapagpaalam sa mga anak niya dahil tulog na nga ito. 11:00 na ng gabi nang nakarating ako sa terminal ng Cavite. Wala nang pwedeng masakyan dito. Dito na lang muna ako magpapalipas ng gabi. Bukas na bukas luluwas na ako. Lord, kayo na po ang bahala sa akin. Huwag niyo po sana akong pababayaan. Miss? Nagising ako na may maramdaman akong tumapik sa aking balikat. Bumungad sa akin isang babaeng sa tingin ko'y kaedaran ko lamang. Gising ka na. Dito ka lang ba nagpalipas ng umaga? Buti hindi ka napagtripa ng mga tambay dito. Salamat ha. Wala na kasi ako masakyan kagabi kaya nagpalipas na lang ako rito. Bakit? Pwede namang umaga ka na pumunta rito. Saan bang punta mo? Ewan. Hindi ko alam. Ha? Bago ka lang ba rito? Gulat na tanong pa nito. Naglayas ako sa amin. Nakayokong sagot ko. Hala, mas mabuti pa sumama ka na lang sa akin. Kawawa ka naman. Doon ka na lang muna sa apartment ko. May trabaho kasi ako ngayon eh. Ala, maraming salamat. Isinama niya nga ako sa apartment niya. Maliit lamang ito. Sakto para sa pandalawahang tao. Pasensya ka na ha, maliit lang tong apartment ko eh. Hindi ko kasi afford yung ibang apartment dito. Ang mamahal kasi. Wika ni Reese. Napag-alaman kong naglayas din sa pamilya niya si Reese dahil sa personal na issues niya. Di na rin ako nagtanong dahil ayoko naman manghimasok pa sa buhay nila. Okay lang, ano ba? Okay na sa akin, ang importante, may matutuluyan ako. Sige, aalis muna ako ha. May duty pa kasi ako sa karinderyang pinagtatrabahuan ko eh. Pwede mong ilagay sa bakanting cabinet ang mga gamit mo. Magluto ka na lang din ang pwede mong kainin. May mga groceries dyan, huwag kang mahihiya ah. Feel at home. Tumango ako sa kanya. Ang swerte ko naman at may nakilala kong tutulong sa akin. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Tama nga sabi nila, believe in God's grace. Reese, may bakante pa ba sa work mo? Baka pwede mo ako ipasok dyan. Kailangan ko ng trabaho para naman makatulong ako sa mga gastusin dito. Ay, tamang-tama. Naghahanap ng dishwasher yung amo ko. Okay lang ba sa yun? Okay na sa akin yan. Basta marangal na trabaho. Sige. Bukas na bukas. Dadalhin kita ron. Sa ngayon, magpahinga ka muna dyan. Ani at saka ito nagpaalam na aalis na. Naiwan ako mag-isa sa kanyang apartment. Inay, Itay, pasensya na po. Wala na po ako maisip na gawin. Hayaan niyo po magtatrabaho ko na mabuti para may mapadala ako sa inyo dyan sa probinsya. Kinabukasan nga, dinala ako ni Reese sa pinagtatrabahuan niyang karinderya. Malapit lang to sa terminal ko saan niya ako nakikita na natutulog. Sige Iha, pwede ka na magsimula bukas. Ani ng amo ni Reese na si Tita Ana, ang may-ari ng karinderya. Pwede ngayon na po. Wala po kasi ako magawa eh. Sige Reese, ituro mo siya sa kusina.
Ikaw nang bahala dyan at may gagawin pa ako. Sabi nito sabay ngiti sa akin bago umalis. Sumunod naman ako kay Reese papuntang kusina. Itinuro nga sa akin ni Reese kung saan nakalagay ang mga stocks nilang sabon at kung saan nilalagay ang mga nahugasan ng mga kagamitan sa kusina. 3 kayong dishwasher dito. Sa dami ng mga huhugasan, hindi mo kakayanin mag-isa. Pinakilala din ako ni Reese sa mga kasamahan nila dito sa karinderya. Halos mababait ang mga tao rito. Naging close ko na nga agad silang lahat. Reese, CR muna ako naiihi ako eh. Paalam ko. Sige, samahan na kita. Ituturo ko siyang CR dito. Habang naglalakad kami, nakaramdam ako ng pagkahilo. Para akong masusuka na ewan. Ligaya, okay ka lang ba? Nababahalang tanong niya sa akin. Oo, okay lang ako. Mahaba naman siguro ang dugo ko. Nandidilim na naman ang paningin ko eh. Pa-check up ka kaya? Papairamin muna kita habang wala ka pang sweldo. Umiling ako sa alok niya. Wag na, may gamot naman ako para sa anemic ko. Tumango siya sa akin. Hakakbang na sana ako ulit nang bigla akong nadawal. Tinakpan ko ang bunga ako dahil ayoko masuka sa sahig dito sa kusina. Agad ako lumapit sa may lababo at saka doon nagsusuka. Parang naisuka ko na nga yung aking bituka. Puro laway na lang ang naisusuka ko. Ano bang nakain ko? Bakit sumamang bigla ang tiyan ko? Naku, Ligaya, okay ka lang ba talaga? Nag-aano lang tanong ni Reese sa akin. Naghilamos sa tagmumog ng tubig. Naiilo ko na hindi ko alam. Wala naman akong kinain na iba. Pero bakit sumasama yata ang tiyan ko? Inaplos ko pa ang aking noo. Ang sama ng pakiramdam ko. Kaninang umaga pa to pagkagising ko eh. Ang bigat ng katawan ko. May tanong ako, Ligaya. Huwag kang ma-offend ha? Aniya na parang nagdadalang isip ko itutuloy niya pa ba ang kanyang sasabihin. Ano yon? Buntis ka ba? Para ako naniga sa naging tanong niya. Naalala ko ang gabing nakuha ko ni Sir Card. Nagbunga ba? Nagbunga ba ang nangyari sa amin ng gabing yon? Naramdaman kong tumulong aking mga luha. Ano na lamang ang gagawin ko? Paano ko bubuhay ng bata ko sakaling buntis nga ako? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Brandon Carter's POV. Nagising ako may naramdamang humahalik sa aking leeg. Pagmulat ng aking mga matay bumungad sa akin ang nakangiting mukha ni Jesusa. Good morning, babe. Binigyan niya ako ng halik sa labi. Nag-sink in sa utak kong sinabi niya sa akin. Morning? The heck? Binati ko siya pabalik na nakangiti. Hindi ko pinahalatang kinakabahan ako. Umuwi kaya si Ligaya kagabi? Nakita niya ba kami ni Jesusa na magkatabi? Saan siya natulog? I prepared something for you, babe. Let's eat na. Bumangon kaagad ako at saka nagayos ang sarili. As I finished fixing myself, bumaba kaagad ako para kumain. The thought of Jesusa preparing breakfast every morning for me makes my heart melt. Naabutan kong naglalagay ng mga plato sa lamesa si Jesusa. A very wife material indeed. Kain ka na. Malilate ka na sa trabaho mo. Sabi mo last night you still have a lot of paperworks left sa office mo. She said while smiling widely. How I love this kind of morning with the girl I love. Na-imagine ko nang bubuuin kong pamilya kasama si Jesusa. Naunang matapos kumain si Jesusa sa akin dahil nagmamadali din to. May photoshoot pa raw siya mamayang 9 a.m. Naiwan lang ako mag-isa sa lamesa habang umiinom ng kape. Magandang umaga po, sir. Si Manang Rosa, ang mayordoma dito sa mansyon. Nilingon ko ito at saka ngitian. Naalala ko naman si Ligaya. Manang, umuwi ba kagabi si Ligaya? Opo sir, pero umalis din po kaagad. Nagmamadali nga po eh. Baka bumalik po sa bahay ng magulang mo sir. Nanayo ang lalamunan ko dahil sa sagot ni Manang. Nakita niya. Kinuha kong aking cellphone na nakapatong sa lamesa. Tinawagan ko kagad si mommy para tanungin kung magkasama nga sila ni Ligaya. Iba na ang pakiramdam ko sa nangyayari. Paano ko naglaya siya? Hello anak? Morning mom. Nandyan po ba si Ligaya? Ah? Ang aga naman yata para pumunta siya rito anak. Wala siya rito. What the heck? Sinasabi ko na nga ba? Pinatay ko kagad ang tawag kahit di pa ako nakapagpapaalam kay mommy. Heck? Saan ko siya hahanapin? Tinawagan ko ang private investigator namin para humingi ng tulong hanapin si Ligaya. I messed up again. Shit! Ligaya's POV. 2 pulang linya. Positive. May buhay sa loob ng tiyan ko. Nagbuga ang isang gabing pinagsaluhan namin ni Sir Cart. Napahawak ako sa tiyan ko. Anak? Paano yan, Ligaya? Umuwi ka na lang kaya sa asawa mo. Sabihin mo buntis ka.
Si Riz, nabakas sa boses ang pag-aalala. Hindi pwede. May iba siyang mahal at hindi ako yun. Napahagulhol ako. Paano na ako nito? Hindi naman kami kasal eh. Hindi na matutuloy dahil nandyan ang babaeng totoong mahal niya. Pinagkasundo lang kami ng lolo niya. Dagdag ko pa. Guys, sige kung yan ang gusto mo. Mamaya pwede ka na raw lumabas. Ako na munang bahala dito sa bayarin sa ospital. Aniya habang hinapos ang buhok ko. Maraming salamat sa iyo, Riz. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kailangan ko magtrabaho para sa pamilya ko pero hindi ko inaasang may isa pang kailangan kang buhayin at alagaan. Huwag mo nang isipin yan sa ngayon, Ligaya. Nandito naman ako eh. Tutulungan kita. Maraming salamat talaga. Babawi ako sa iyo pag nakaluwag-luwag na ako. Nagulat ako nang bigla may pumasok sa loob ng kwarto dito sa ospital kung saan ako nakakonfine. Nanlaki ang mata ko na makita ko si Sir Cart kasama ang doktor na tumitingin sa akin. Masama ang tingin niya nagpakaba sa akin. Alam na ba niyang buntis ako? So, here's the result of your urine test, Miss Magpantay. You're 2 weeks pregnant. Congratulations! Pwede ka na ma-discharge mamaya. Excuse me. Lumabas kagad ng doktor matapos yung sabihin ng test result ko. Nanatili akong tahimik. Hindi ko kayang harapin si Sir. Naiiyak ako. Okay ng lahat ng hospital's bills mo. Uuwi na tayo. Aniya sabay lumapit sa akin. Inawakan ako nito sa kamay para lalayang makabangon sa pagkakahiga ko. Mag-uusap tayo. Ligaya? Mariing Aniya. Ikaw nang bahala rito sa mga gamit, miss. My driver will assist you. Aniya kay Riz na tahimik na katayo sa gilid ng hospital bed. Let's go. Saad niya at saka ko nila palabas ng hospital room. Hila-hila pa rin ako ni Sir habang papaakit na kami papunta sa kanyang kwarto. Naalala ko na naman na nakita ko nung isang gabi. Parang pinipiga ang puso ko sa tuwing naalala ko yon. Pagpasok namin sa kwarto niya, agad niyang inilak ito. Nanatili lang ako nakatayo. Tahimik pa rin. Parang nakaglue ang mga labi ko dahil ayaw nitong bumuka. Nakakaramdam ako ng hilo. Ngunit tiniis ko yung dalhin dito ang tamang panahon para magreklamo sa nararamdaman ko. Hindi ka man lang ba magsasalita, Ligaya? Hindi ako sumagot. Nanatili lamang akong nakayuko. Hindi ako makatingin sa kanya dahil sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Ani mo nagtitimpi na wag akong pagbukatan ng kamay dahil naalala niyang buntis ako at siyang ama ng aking dinadala. You saw us that night, didn't you? Kaya ka umalis? Tumango ako bilang sagot. I'm sorry. Nagulat ako sa pagiging ng tawa ni Sir. Aayusin ko to. Makikipaghiwalay ako kay Jesusa. Ayoko lumaki ang anak kong hindi buong pamilya. Para akong binuhusan ng tubig sa sinabi niyang iyon. Hindi mo naman kailangan panagutan ng bata, Sir. Kaya kong buhayin ng anak ko. Kaya ako umalis kasi ayoko na makisawsaw sa inyong dalawa ng girlfriend mo. Alam ko naman na pipilitan ka lang sa pakasalan ako, Sir eh. Dahil yun ang gusto ng lolo mo. Alam kong kaya ka rin pumayag na pakasalan ako dahil para sa mana mo. Pansin ko ang paninigas niya sa sinabi ko. Huwag ka mag-alala, Sir. Ako mismo ang kakausap sa pamilya mo na iurong ang kasal. Iniwan ko siya nakatayo sa kanyang kwarto. Lumabas ako ron para makapagpahinga sa guest room. Hindi ko kayang manatili sa isang kwarto na kasama siya. Buong araw ko nagkulong sa kwarto. Hinahatiran lang ako ng mga kasambahay ng pagkain. Panay ang tanong nila sa mga gusto kong kainin. Kung may papabili raw ba ako o kung gusto ko raw ba ng mangga. Panay naman ang tanggi ko sa kanilang iniaalok. Pinilipat ko na rin ang mga gamit ko dito sa guest room. Hindi naman na umangal pa si Sir sa gusto ko. Wala rin naman siya magagawa dahil hindi niya ako mapipilit na doon matulog sa kwarto niya. Kinagabihan, ganon din ang nangyari. Inatid lang din ang kasambahay ang dinner ko. Pagkatapos kong kumain, nag-ayos na ako ng sarili para makatulog ng maagap. Medyo masama pang pakiramdam ko kaya kailangan ko na magpahinga at matulog ng maagap dahil baka mapano pang anak ko. Nagising ako ng madaling araw dahil sa nakaramdam ako ng pagkasuka. Nagmamadali ako napabangon at tumakbo papuntang banyo. Napalakas pa ang pagtulak ko sa pinto kaya lumika ito ng malakas na kalabog. Patuloy lamang ang pagsuka ko na may ramdam naman ako na humagod sa akin likuran. Nang kumalmay nilingon ko kung sino iyon. Nagulat pa ako na makita ko sa Sir Cart na bagong gising at talatang inaantok pa dahil pumupungay pa ang mga mata nito. You okay? Tumango ako bilang sagot sa tanong niya. Nagmumug ako para mawala ang masamang lasa sa aking bibig dahil sa pagsusuka. Pagkatapos ko magmumug at maghilamos, nauna na akong lumabas ng banyo. Umupo kaagad ako sa kama na makaramdam ulit ako ng pagkahilo.
Nakita ko, lumabas na rin ang banyo si Sir saka ito naglakad papalapit sa kinaroroonan ko. Umupo siya sa tabi ko kaya umatras ako ng kaunti, papalayo sa kanya. Bumuntong hininga siya sa inakto ko. Doon ka na lang matulog sa kwarto. Wala mag-aalaga sa'yo dito kung sakaling masuka ka ulit. Umiling ka agad ako sa gusto niya. Simbolo ng pagkadisgusto ang kanyang suhestyon. Ayoko nga siya makasama pagkatapos doon niya pa ako papatulugin. Magtatabi pa kami sa kama? No way. Ayoko. Okay na ako rito. Di na naman ako nasusuki. Pwede ka nang bumalik sa kwarto mo, sir, para makatulog ulit. Alam ko pagod kayo sa trabaho kaya kailangan niyo na mahabang pahinga. I am worried about you and the baby. Please, let me take care of you. I can't sleep thinking that you're alone here. Pagpapumilit niya. Sir, malapit talaga akong sumabog, sir. Wag nang makulit, please. Okay na nga ako rito, sir. Tatawag na lang po ako kapag may kailangan ako. Pag mamatigas ko. Bahala siya dyan. Naiinis talaga ako na hindi ko alam ang rason kung bakit. Fine. Dito lang ako matutulog. Babantayan kita. Sir naman eh. Halatang nagulat siya sa biglaang pagsigaw ko. Wala na. Sumabog na talaga. Ang kulit eh. Naiiyak na ako sa sobrang kulit mo, sir. Sabing ayoko eh. Bakit ba ang kulit mo, sir? Naiinis ako sa mukha mo, sir. Huwag ka magtatangkang magtanong dahil hindi ko rin alam kung bakit. Kumukulo ang dugo ko tuwing nakikita kita. Linti ka, sir. Deponggol. Sigaw ko habang panay ang turo ng mga luha ko. Sobrang emotional ko na. Tapos sobrang sensitive ko pa sa mga taong nasa paligid ko. Ano ba ang nangyayari sa akin? I'm sorry. Shh! Stop crying. Hindi na kita kukulitin. Promise. Magpahinga ka na. Babalik na ako sa kwarto. Please calm down. Baka mapano kayo ni baby. Pag-aalo niya. Ewan ko ba bakit ako nagiging ganito. Sobrang naiinis ako sa mukha ni sir. Sensitive nga ako sa mga taong nasa paligid ko. Ayoko yung kinukulit ako. Ang hirap magbuntis. Humiga kaagad ako sa kama at saka nagtalukbong ng kumot. Dinig ko pa ang malalim mabuntong hininga niya. Shit, pregnancy. Bulong niya bago naglakad papalabas ng kwarto. Shit, pregnancy mo mukha mo, sir. Ikaw may kasalanan nito eh. 3 beses mo akong pinutukan sa loob. Sino bang di mabubuntis niyan, ha? Bahala ka sa buhay mo, sir. Ikaw na mag-adjust. Kasalanan mo, tol. Apo, totoo ba? Buntis si Ligaya? Tanong ni Lolo Anselmo kay Sir Cart. Yes. Tipid na sagot ni sir. Nandito kami ngayon sa sala ng mansyon ni sir kasamang pamilya niya at si Lolo Anselmo. Mabilis yatang lumipad ang balitang buntis ako. Siguro isa sa mga kasambahay ang nagsumbong. Congratulations! Sa wakas at magkakaapo na ako sa tuhod. Kulang pa yan ng 6 apo, pero okay na yan, at least may makikita akong apo sa tuhod bago ko mamatay. Wika pa nito. Ilang araw na lang kasal ninyo na. Dapat dun ka muna sa amin, Ligaya. Baka malasin kayo sa kasal ninyo. Malapad ang ngiti ni Tita Laura habang sinasabi iyon. Kasal, kasal, kasal. Halata sa mga mukha nito na sobrang excited sila sa kasalan namin ni Sir at sa magiging apo nila. Heist. Ano po? Na kayo kong ani ko. Ano yon, iha? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong ni tita sa akin. Ayoko na pong makasal. Pikit matang sabi ko. What? Sabay-sabay na sigaw nila except kay Sir Cart na nakayuko lang din sa tabi ko. Halatang ine-expect niya nang gagawin ko to. Magsaya ka na, sir. Hindi ka na matatali pa sa akin. But why? Bakit, Ligaya? May problema ba kayong dalawa? Gulat na tanong ni Lolo Anselmo. Wala po. Ayoko lang pong makasal sa lalaking hindi ko mahal. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po ipagkakait sa inyong apo ninyo. My God! Cart, do something! Hindi po pwedeng hindi kayo maikasal. Magkakanak na kayo in 9 months. How about the baby? Lalaking hindi kompletong pamilya? No, no, no. Ikakasal kayo. Ligaya, please, iha. Kung gusto mong i-move ang kasal, okay lang, but please, iha, huwag kang umatras. Isipin ninyong anak ninyo. Hysterical na ani pa ni tita. Iba naman kasi ang mahal ng anak niyo eh. Ibang babae pong gusto niya makasama at hindi ako yon. We will talk about this. Dad? Law? Excuse us. Tumayo si Sir at tinila ako paalis doon sa sala. We can move the wedding next month if you want. Tulad ng sabi ni Mommy, isipin natin ang bata na lalaking hindi kompletong pamilya. Panimula pa nito. Dito ako sa kwarto niya dinala para makapag-usap ng masinsinan. Gusto kong kumalma, ngunit tuwing napapatingin ako sa mukha ni Sir, napapasimangot kaagad ako.
Huwag niyo na pong ipagpilitan ng kasal, sir. Final na po ang desisyon ko. Hindi ko na po itutuloy ang pagpapakasal ko sa inyo. Kahit iba ang inyong mahal. Tawagin mo akong makasariling ina, pero para din naman to sa anak ko. Ayoko pong pagdating ng panahon. Makikita niyang kompleto nga ang pamilya niya, pero wala namang pagmamahal na makikita. Hindi bale ng hindi kompleto. Alam kong naiintindihan ng anak ko yun balang araw. Matapang na sagot ko pa sa kanya. Shit! Hihiwalayin ko na nga si Jesus, hindi ba? Kayo ang pinipili ko. Matututuhan naman siguro kitang mahalin para sa anak natin. Naiiritang sagot niya. Halatang naiinis na. Siguro? Hindi ka sigurado, sir. Oo, hihiwalayin mo ang girlfriend mo, pero ano? Masaya ka ba? Di ba hindi? Tapos ano? Kasal ka sa akin pero ang puso mo na kay Jesus, ha? At anong kahantungan yan? The legal wife? 2 Mrs. Montalbano. Sir, wala tayo sa pelikula. Sigaw ko pabalik sa kanya. Naiinis na ako. Pinipilit niya akong pakasalan siya dahil sa mana niya. Yun ang totoo. Kaya wag kang magpapauto dyan, ligaya. Dahil ba sa mana mo, sir? Kaya mo ako pinipilit na pakasalan ka? Yan ang problema sa inyong mayayaman. Kahit hindi ninyo mahal, papakasalan ninyo dahil lamang sa pera. Hindi katulad namin na mahihirap. Mas importante sa amin ang pagmamahal kaysa sa pera. Hindi kami pinalaki na magulang namin ni sir na mukhang pera. At isa pa pala. Sir, narinig kong usapan niyo ng girlfriend mo. Kapag nakuha mo ng mana mo, iiwan mo na ako. Hihiwalayin mo na ako, sir. Bubblegum nga pwede mong ilawa kung nagsasawa ka na wala ng lasa. Nanatili lamang ang tingin niya sa akin. Parang di makapaniwala sa mga lumalabas sa bunganga nito. Totoo naman kasi. Naiiyak na ako. Grabe. Ganun ba kaimportante sa kanya ang yaman ng kanyang lolo at kaya niyang talikuran ng mahal niya? Tapos ano? Kapag nakuha na niya ang mana niya, iiwan niya na ako at itatapon na parang isang basura? Iniwan mo siya sa kanyang kwarto. Ikalawang beses na walk out ko na to Nag-feeling artista na rin. Brandon Carter's POV. Naiwan akong tulala sa aking kwarto. Hindi makapaniwala sa mga naririnig ko kay Ligaya. Para kong sinampal sa mga sinabi niya. Napaupo ako sa kama at sinabunutan ang sariling buhok. Ano bang dapat kong gawin? Importante ba talaga sa akin ang yaman? Ang pera? Kinuha ko ang cellphone kong nakapatong sa bedside table ko, tsaka i-denial ang numero ni Jesusa. Kailangan ko siyang makausap. Pinaasa ko na naman ang taong mahal ko. Ang gago ko talaga. Ilang ring lang kaagad na sinagot na nito ang aking tawag. Hello, napatawag ka, babe? Kaagad na tanong pa nito. Busy ka ba today? No. Actually, kakatapos ko na ng photoshoot at papauwi na ako sa condo. Why? Miss mo na ako? Malambing pang tanong ni Jesusa. Isa sa mga rason kung bakit hirap na hirap ako na bitawan si Jesusa. Masyado siyang mabait para saktan ako ng ganito. She don't deserve any of this pain. I don't deserve her. I am such an asshole. Shit. Yes. And I want to tell you about something. Can I go to your condo later? Sure. See you later then. Okay. I love you, babe. I miss you. Anito sa mas malambing na boses. Shit. Paano ko nagawang paasahin ng babaeng katulad ni Jesusa? I miss you too, babe. Bye. Sagot ko at saka in-call. Ang sakit. Tuwing iniisip ko magiging reaksyon niya sa gagawin ko'y para na akong pinapatay. We've been in a relationship for almost 5 years. Presko pa sa isipan ko una naming pagkikita. Isa ang pamilya niya sa imbitado noon sa dinadalahan naming business party. After a year na naging magkaibigan kami, I decided to court her. Unang kita ko pa lang sa kanya, nahulog na agad ako. It's not hard to fall in love with her. She's sweet, napakamaalaga. Lahat niyata ng characteristics na hinahanap ng lalaki sa isang babae, nasa kanya na. Beautiful inside and out. After months of courting her, she said yes to me. Ang saya ko nga nung araw na sinagot niya ako. That day also, I promised to myself na I will never ever let her go. Siya lang gusto ko makasama for the rest of my life. Masaya kami sa pagsasama namin, kahit patagulang na kontento na kaming dalawa. Yes, we keep our relationship privately. May hidwaan ng pamilya namin sa negosyo kaya hindi namin pa pwedeng ipangalandakan sa lahat ang relasyon namin. Up until now, hindi pa rin namin nasasabi sa pamilya namin kung anong meron sa aming dalawa. Pero naghahanap ako ng pagkakataong masabi ko na sa pamilya ko ang tungkol kay Jesusa. But shit happens.
I have no choice but to obey my grandfather's word. Ayoko naman na ma-disappoint siya sa akin. Ligaya's POV. Kamusta ka na? Ba't ilang araw yata kitang di nakita? Tanong ni Leslie sa akin. Magkasama kami ngayon dito sa coffee shop, malapit sa Montalibano Building. Sinundo ko siya kanina sa maintenance quarter para makapag-usap kami. Na-miss ko rin kausap ang lukalukang to. Naglayas ako. Panimula ako. Ano? Naglayas? Sabi na eh. Maiinis na naman ako nito. Oo, pero nahanap naman kagad ako ni Sir. Iba talaga kapag mayaman, maraming pera. Tss! So ano nangyari? Bakit ka naglayas? Nakita ko silang natutulog sa kwarto ni Sir. Walang saplot. Di puta. Tuod ka ba yun? Oo, kaya naglayas ako. Hay, ang gago ni Sir ha? Kahit ang gwapo niyang sarap niyang bigwasan. Nang gagalaiting wika pa nito. Kinuha nitong in-order niyang kape at saka uminom. At saka buntis ako 2 weeks. Napabuga ito sa iniinom niya dahil sa sinabi kong buntis ako. OA ng reaksyon nito. Ano? Buntis? Tapos nahuli mong may kasiping si Sir. Diyos ko, iurong mo na yung kasal-kasalan nyo na yan ha, nanggigigil ako. Tapos na, nasabi ko na sa magulang ni Sir na ayoko na magpakasal, pero hindi sila pumayag. Huwag ka mag-alala, wala silang magagawa kung ayoko talaga. Hindi naman sila malalakad sa aisle ng simbahan kaya wala silang magagawa kung ayoko. Ayan, dapat ganyan bayot. Hindi tayo martir para maging sunod-sunuran sa gusto nila ha. Aba, ang Diyos ang Ilongga, di dapat ginaganyan. Tss, walang kasalang magaganap. Period. Ano ang mangyayari ngayong umaayaw na sa kasal si Ligaya? Ano ang gagawin ni Cart para makuhang muli ang loob ni Ligaya? Magawa nga kayang hiwalayan ni Cart si Jesusa alang-alang sa magiging anak nila ni Ligaya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.